Kinukwestiyon ng ilang survey firms ang ilang guidelines ng Commission on Elections hinggil sa paggawa ng survey ngayong panahon ng halalan. May mga bagay daw kasi na hindi kailangang isapubliko, partikular na ang ilang impormasyon ng mga sasagot, habang voluntaryo na lang daw ang pagpaparehistro ng survey firms sa COMELEC. Si Naomi Almojano may balitang A to Z. Magmula nang maghain ng kandidatura ang mga politikong nais manungkulan sa bansa, kaliwat ka ng mga election survey na rin ang naglipana. Kaya sa pagpupulong ngayong Huwebes ng Commission on Elections at ilang survey firms sa bansa gaya ng Okta Research, Pulse Asia, Publicus Asia Incorporated at Social Weather Stations, sinuri ang Resolution number 11117 na inilabas noong nakaraang linggo na naglalaman ng guidelines para sa pagsasagawa ng election-related surveys. Dito umalma ang ilang survey firms sa ilang bahagi ng resolusyon, gaya ng pagpasa ng comprehensive report kasama ang binayad ng kandidatong nagpa-survey, pati ang pag-disclose ng mga participant ng survey. It should strike out all mandatory elements, no, including the extensiveness of the reports. Ang hinihingi ho ng resolution hanggang mga raw data pa na hindi naman kailangan talaga ng COMELEC. And we're concerned about the anonymity of the respondents. It should be confidential. Sagot naman ng COMELEC. Alam po natin yung limitasyon dyan na hindi pa pwede ma-reveal. Laman din ang guideline ng pre-registration ng mga survey organization bago magpa-survey. Ito'y para raw matukoy ang mga lehitimong survey companies sa mga nagpapanggap lang. Sa ganitong paraan daw kasi mapoprotektahan ang mga botante laban sa mga bogus o pekeng surveys na layo namang lituhin at manipulahin lang sila. Sana maipalabas natin sa pamamagitan ninyong lahat ng fair, honest, and credible para magkaroon ng choice na maliwanag at totoo ang ating mamamayan kung sino iboboto. Pero imbis na mandatory, gagawin na lamang itong voluntary. Yung kasing pagiging mandatory na pagpaparehistro, pagka pinag-aralan talaga ng malalim, baka kasi ma-consider na tinatawag na prior restraint sa freedom of expression and freedom of speech. Wala naman daw issue ito sa mga survey firms, lalo't susunod naman daw sila sa mga patakaran. Gayunpaman, pinirmahan pa rin ng komisyon at ng survey organization ng Pledge of Commitment matapos mapagkasundo ang ikonsidera ang pag-amyenda ng sanctions at ano pang mandatory reporting. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.